Hello mga friendship, long time no see. It's here me again to bring you some knowledge, biblical knowledge na kinalaman sa mga nangyayari sa inaharap at sa buhay natin sa parang araw-araw. Kaya ang tema po natin ngayon mga friendship ay bakit ang iksi na ng buhay ng tao ngayon? Bakit sumobra ng iksi ang buhay ng tao? Ayan, maganda po yung talakayin mga friendship kasi napapanahon po ngayon, marami po ngayon ng mga lumilisan na bata pa. Isa na hindi sila umaabot ng mga ganong edad. Wala nakakatiyak. Kung tayo ba eh aabot pa sa mga gusto nating edad. Eh, sabi nga sa Bible, nilalaan ng Diyos ang lahat para lahat ng bagay na magaganda makakain para ang mga tao mabuhay na mapayapa at magalang buhay. Ayan po. Kaya po ngayon tatalakayin natin bakit ganon. Ang layunin ng Diyos, mabuhay ang tao pagpakailanman sa paraisong lupa. Pero bakit po ganyan nangyayari? Sobrang iksi ng buhay. Ito po, umpisa po natin. Sa Biblia po, meron pong sa paglalang, hanggang sa dumating po yung mga panahon ni Eva at Adan, si Eda po ay nabuhay ng mahaba rin panahon. Siya po ay namatay na noong 930 years bago po siya namatay. At yun din naman po sino ba to? Si Matusalem, 969 years namatay. Isipin nyo, nabubuhay po sila nung daan-daan taon. 900 years. Mga pataas pa doon. At si Moises po, 130 years. Namatay po si Moises ng medyo may kalakasan. Namatay po siya na wala pong sakit, wala po lahat. Talagang malakas po si Moises. Kaya namatay po siya na hanggang ngayon, hindi pinaalam ng Diyos ang kanyang libingan, wala po ulat kung saan siya nakabigay. Bakit po ba nagkaganon? Ang buhay natin ngayon. Kung matatanda ko po si Abraham, si Sarah, nabuhay ng 89 years. Excuse me, 89 years po nabuhay si Abraham at sila Sarah. Kaya isipin nyo, 80 plus yung mga anak po si Sarah. Ngayon po, sa panahon po natin ngayon, ang hunula na po ng Biblia ay sa awit po ni Vergis na ang buhay po namin ay nasa 70, sabi po sa awit. At yung medyo may kalakasan, 80 at pumapanaw. Nakikita niyo naman po, pag upper 80 na, marami nang pumapanaw, hindi na umabot ng 80, 60, 70. Pero po bakit ganun? Bakit po biglang umiksi ang buhay ng tao? Yan po ating paglalakayan. Kasi po, nung panahon po ni Eva at Adan, sariwa lahat ng kinakain, ibang-iba po sa lahat, ang hangin, presko, lahat po, mga sariwa, lahat. Nung pumasok po ang chemicals, ayan po, diyan na po nagbago ang buhay ng mga tao. Nung pumasok po ang chemicals. Ayan. Kasi po, sa chemicals na yan, ando po ba yung mga seasoning flavor natin ngayon, food colors, lahat ng mga pampasarap ng pagkain. Hindi po ako babanggit ng ibang brand, mahirap po Yung, alam niyo naman po yung ginagamit pang luto ayan, yung mga isda natin may formalin. Ayan po yan, may formalin. Kaya akala nyo sariwa. Ginagawa po ng palengke, kung ilalagyan po siya ng parang red lights
na may parang cover. Na ang tingin mo sa isda, fresh. Pero pag niluto mo, anyway, hindi naman pala. Ayan. Andyan po yung mga fertilizer. Yung mga manok po, pinakakain po ng mga broiler para lumaki agad, 45 days. Andyan po yung mga chemical sa mga baboy. Yan, yung mga kung ano-ano po na ano, hindi ko babanggitin ng mga brand. Na talaga namang biglang laki ang baboy. Kaya po sila nag-ano na nag-improve agad. Ayan. Mga seasoning, mga food colors, ayan po isa. Mga sangkap ng pagpapasarap. Dati wala naman. Ayan. Natatanda ko nga mga matatanda mga lola ko. Pag pinakain mo sila ng may halong betsin, alam nila yan. Hindi po nila kakainin. Sasabihin sila, nilagyan mo ng betsin to, no? Ayan. Kaya po yan. Masasabi nyo na alam nila yan. Gusto pinakain kasi nila, wala mga chemical. At tingnan nyo po yung mga early age, mga matatanda. Ang haba po ng buhay. Bihira na po nabubuhay ng mga 90 ngayon. Although may 100 years, pero mabibilang nyo na lang. Ayan. Sa siguro mga panahong kinalakihan nila, sa lugar na kinalakihan nila. Ayan po yan. Tapos po, yung po bang yung pong, yung yung mga mansanas po natin, matagal na po yun sa abroad, ibibiyahe, sasakay ng barko, may papahid lang po sila dyan. Yung pagpahid na po na yun, pagdating dito, kahit sa linggo, hindi pa kulubot yung balat. Fresh pa rin tingnan. Yung pinahid po. Ayan. Sunod-sunod po yan. Yung mga ano po natin, na mga milk tea. Yan, yung mga powder po na iniinom, hinasangkot dyan. Yan po minsan hindi nalulusaw, namumuo po yan. Nagkusok of cause ng cancer. Ayan po yan. Yung mga mamantikong pagkain. Ayan. Yung mga sobra-sobrang pagkain. Ayan. Kaya nadadali po ang buhay ng tao Nakawala po ng exercise, kain ng kain, lalo tumataba. Ayan po yan. Wala po nung pumasok ang chemicals, umiksi na buhay ng tao. Kaya tatatanda ko nga po yung mga lola natin nung araw, early 70s Pag naninigarilyo, yung baga, nilalagay po sa bibig Pabaligtad, yung sigarilyo nila Pero wala pong breast cancer. Isipin nyo, walang breast cancer, kahit pang mahahaba sigarilyo, mga Laybana, Alhambra, na ako yung sigarilyo ng lola ko. Wala pong breast cancer. Pero ngayon, lilinis naman ng babae. Nagkakasak ng breast cancer Tinadhana po talaga na parang sa panahon natin ngayon, excuse me po, sobrang dami ng tao. Ayan, kung ano na lang po kinakain, walang kontrol sa pagkain. Ayan. At saka po yung mga, ano ba to? Yung mga, kaya nga lahat po ng mga pagkain yun, ang sasarap Minsan hindi natin alam kung ano mga recipe nilalagay Kapag sumikat po yung isang brand ng specialty nila, kahit sa TV, ini-interview, hindi po nilalagay ko, hindi po nila sinasabing special recipe nila Siyempre nga naman, gagayahin ng iba. Hindi magiging 2 na sila o 3 na sila. Di po ba? Ayan. Kaya paiksi ng paiksi po ang buhay ng tao. Andiyan po mga bisyo, yung alak, sigarilyo, droga. Ayan. Kaya nga sabi nga ngayon mas mahaba pa raw buhay ng babae kaysa sa lalaki dahil sa lalaki maraming bisyo. Hindi gaya ng babae. Wala naman ganong bisyo. Kaya natatanda ko nung araw para reglay lang ng babae, inom ka ng serbesa para makas ang regla mo. Ngayon po hindi na po iniinom ng babae, wala na regla-regla, mga emperador na iniinom, kung anong brand na alak na nakalalasing, iba na ang panahon. Kaya po ang tao ngayon, pag sagad po sa bisyo, sagad po sa mga pahinga, nakita niyo po, bata pa, mukhang matanda na. Kasi po ano po ng bisyo Tagtag ng bisyo. Subukan niyo po kung hindi kayo iniinom, hindi kayo ninigarilyo. Pag kumpara kayo sa dating ng panahon,
Iba na po mukha nila. Kaya po talaga diyan na nag-umpisa po yang mga pagkalat ng mga bisyo na yun. Pagkain, sobrang pagkain, mga mamantika. Kaya po hindi kataka-taka eh. Ang dami po ngayon nagtatayo ng mga laboratory. Eh nung araw, pag nagpa-check up ka lang eh, titingnan lang yung mata mo eh. Tenga, ilong, bibig. Alam na po ng doktor kung ano sakit mo. Oh, di po ba? Wala po laboratory. Pero ngayon po, pinagkakakitaan talaga yung mga laboratory na yun. Dahil sa dami tago ng mga sakit na hindi na natitrace na lang po sa dugo yan. So, araw po hindi ganyan. Ayan. Lumawak po ang tao. Nauso po ang mga computer. Nauso po mga gadget. Nauso po lahat. Naakit na ang buwan. Bumulad ang siyensya. Pero ang buhay ng tao, paiksi ng paiksi. Isipin nyo, paiksi ng paiksi ang buhay ng tao. O, isipin nyo. Di po ba? Hindi nyo napapansin? Masaya lang tayo, pero pagdating ng mga panahon, hindi rin nababayaran din ang kalungkutan kapag tayong kamag-anak namatay na. Mga sanggol ngayon, mga ilang taon lang. 3 taon, 4 na ron. Meron tayong Cancer Society for the Children. Isipin nyo, bata pa lang. May cancer na, may leukemia na. Tumalat ang sakit, ang mga infection disease. Dahil siguro yung magulang, inom ng inom, nagsisigarilyo, nung pinagbuntis, ayun po. Ano mga naging epekto ng mga bisyo na ano nila. Kaya pa naman ngayon, kung mapapansin nyo, ang mga doktor natin, pababa ng pabata. Dahil yung pinag-aaralan nila yan. Kaya sabi ko sa inyo, umuunlad ang siyensya. Naakit na ang buwan. Na-invento na lahat ng gadget. Ngayon, lalo na ngayon. Pero ang gamot sa cancer, hanggang ngayon, hindi pa rin matuklasan. Paano nakapokus po sila sa technology kaysa po sa health ng tao? Kaya mas malaki kita po sa technology kaysa sa health ng tao. Kaya marami po sakit ngayon na bigla ka nalang magugulat, may ganun palang sakit. Isipin nyo, dati nawala naman yan. Kaya po yan, kaya po inulat ang buhay natin. Pinakita po yung edad ni Adan at ni Eva, nila Moises, nila Abraham. Pinakita po din yung mga age nila nung bago namatay. Ay ibig sabihin po sa itong new era natin, makikita din natin yung gano'n na po kaliit yung chance ang mabuhay ka sa mundo. Hindi ka matay na maaga. Ayan. Yan pong chemical, ang number 1, nagpaiksi ng buhay ng tao. Ang walang kontrol sa pagkain, ang mga bisyong ang mga bisyo. Yan po yan. Dumami mga laboratory. Diba? Yan po yan. Yung mga kinakain natin. Kaya minsan sabi, nakukural sakit na ng tao sa kanyang kinakain. Tama naman. Pero kung sila Ebert Adan, nabuhay nun kasi kinakain po nila ng press eh. Walang preservative. Wala pong preservative ng araw. Press ng mga asag, guya po yung mga kambing, mga baka, press ng mga halaman. Eh ngayon, may tipo po gulay, may chemical na rin. May pinapatak na rin. Maging instant po lahat ng mga pagkain, mabilisan, mga noodles. Puro instant. Puro salted. Kaya yan po yan. Sana po sa pag-aaral natin ito, ay paano nalaman nyo kung ba't may sinang buhay ng tao. Salamat po sa mga nakinig. Kahit konti lang po ang views ko, 20 views, 30 views, okay na po sa akin. Nagalaga ng pagpatuto po ako sa inyo sa mga katotohanan nangyayari sa buhay natin. Yan. Kaya dapat po sabi nga, ang content natin, ng tao may matutuhan, may makuwang aral sa atin. So hanggang dito na lang, susunod ko pong aralin, pag-aaralan po natin, ay yung sino talaga ang mga born again sa panahon natin.
Abangan niyo po 'yan. Salamat po.